May isang tiyak, tahimik, halos hindi nakikitang sandali kung saan ang kahirapan ay hindi na lamang kakulangan ng pera kundi nagiging isang ugaling nakatanim na sa isipan. Hindi napapansin ng karamihan kung kailan ito nangyayari. Gumigising na lang sila isang araw, tinatanggap na normal lang ang mamuhay ng salat, baon sa utang, pagod at bigo. Naniniwala silang ganoon lang talaga ang buhay. Ngunit paano kung sabihin kong ang kahirapan ay hindi nagsisimula sa iyong bank account, nagsisimula ito sa iyong pagtingin sa sarili? Paano kung sabihin kong may 7 araw lang na kayang sirain ang siklo na yan kung ilalapat mo ng tama ang tamang pamamaraan, nang walang saysay na mistisismo, walang mabilisang solusyon, kundi isang malalim at hindi na mababalik na panloob na pagbabago ng programang pangkaisipan? Naisip mo na ba kung bakit parang naakit ng ilang tao ang mga oportunidad, habang ang iba naman ay puro bayarin lang ang naipon? Napansin mo ba na magkaiba ang iniisip ng mayayamang tao, samantalang ang mga hirap mamuhay ay palaging inuulit ang parehong emosyonal na mga pattern? Takot humarap sa panganib, pagkakasala sa pagnanais na kumita ng mas malaki, hiya sa pag-uusap tungkol sa pera, galit kapag nakakakita ng umuunlad, lahat ng ito ay hindi masamang kapalaran, ito ay kondisyon. Ang kahirapan ay hindi lamang pinansyal, ito ay emosyonal, mental, at pag-ugali. At ang unang hakbang upang sirain ito ay ang tanggapin ang isang mahirap na katotohanan, walang nakakamit ng mas malaking yaman kaysa sa imaheng hawak nila sa kanilang sarili. Sa paglingon sa nakaraan, eksaktong naaalala ko kung paano ako dinomina ng pattern na yon. Wala akong degree, walang pag-asa, walang ambisyon. Tumatanggap ako ng kahit anong trabaho para lang mabuhay. Nagpapalit ng gulong, naglilinis ng grasa, nakikipagbuno sa mga makina buong araw, naghihintay lang ng oras ng uwian. Hindi lang ako mahirap sa pera, mahirap din ako sa pananaw. At mas delikado yon. Dahil ang isang tao na mahirap lang sa pananalapi ay may pagkakataon pa. Ang isang mahirap sa pananaw ay hindi man lang napapansin na siya ay nakulong. Nagsimulang magbago ang lahat nang maunawaan ko na ang isip ng tao ay gumagana tulad ng isang otomatikong sistema ng kontrol. Isinasagawa nito ang anumang naiprograma itong paniwalaan na posible. Kung naniniwala ang isang tao na normal lang ang kumita ng maliit, gagawa sila ng mga paraan upang patuloy na kumita ng maliit. Kung naniniwala silang ang pagkabaon sa utang ay bahagi ng buhay, palagi silang makakahanap ng mga katwiran upang ulitin ang pattern na yon. At walang sinuman ang gumagawa nito ng sinasadya. Ito ay otomatiko. Ito ay hindi nakikita. Kaya naman karamihan sa mga tao ay nagsisikap buong buhay nila at nauwi sa pagod, pagkabigo, at takot sa hinaharap. Ang pagsisikap ay hindi kailanman ang problema. Ang problema ay palaging ang pagtatrabaho na may maling pag-isip. At narito ang sentral na pundasyon ng 7 araw na pamamaraan na sumisira sa kahirapan. Hindi mo kailangang magsimula sa pagbabago ng mundo sa labas, magsisimula ka sa pagbabago ng otomatikong sistema ng kontrol sa loob mo. Sa loob ng 7 araw, guguluhin mo ang lumang pattern at maglalagay ng bagong balangkas ng paggawa ng desisyon. Sa unang araw, ang focus ay hindi pera. Ang focus ay identidad. Dahil hanggat patuloy na nakikita ng isang tao ang kanyang sarili bilang isang taong basta nabubuhay lang, hinding-hindi siya makakagawa ng yaman, gaano man karaming pagtaas ng sweldo ang makuha niya o karagdagang raket ang gawin niya. Ang yaman ay isinilang kapag nagsimulang makita ng isang tao ang kanyang sarili bilang lumilikha ng halaga. Ang unang ehersisyo ay simple, ngunit hindi komportable. Sa loob ng 24 na oras, hindi ka maaaring magreklamo tungkol sa pera, hindi mo maaaring sabihing mahirap ito, hindi mo maaaring ulitin ang mga pariralang tulad ng hindi ito posible, hindi ko kaya, hindi ito para sa akin. Mukhang madali, ngunit magugulat ka kung gaano karaming beses susubukan ng sarili mong bibig na patibayin ang dati mong kahirapan. Bawat reklamo ay isang utos na ipinadala sa iyong nervous system upang manatili sa parehong antas. At kapag pinigilan ng isang tao ang reaksyon na ito sa loob lamang ng isang araw, may kakaibang nangyayari, nagsisimula silang mapagtanto kung gaano kalaki ang kanilang pagkasira sa sarili nilang kasaganaan nang hindi nalalaman. Marami ang nakakaramdam ng galit, ang iba ay pagkabalisa, ang ilan ay gustong sumuko sa kalagitnaan ng araw. Ito ang lumang pattern na lumalaban upang mabuhay. At dyan mismo nagsisimula ang pagwasak sa kahirapan. Sa parehong araw, lumilitaw ang ikalawang gawain, isulat ng detalyado kung paano ka mabubuhay kung ang pera ay hindi na magiging problema. Kung saan ka titira, sino ang makakasama mo, ano ang isusuot mo, paano ka magsasalita, paano ang pakiramdam mo paggising.
Hindi ito walang saysay na pantasya. Ito ay paglalagay ng imahe. Hindi nagre-react ang isip sa mga simpleng salita, nagre-react ito sa mga imaheng puno ng emosyon. Kapag nakikita mo ang iyong sarili na namumuhay sa hindi mo pa nararanasan, nagsisimula ang iyong utak na humanap ng mga paraan upang ito ay maging totoo. At ginagawa nito ito araw-araw, sa mga pulong na tinatanggap mo, sa mga imbitasyong tinatanggihan mo, sa mga panganib na sinisimulan mong magkaroon ng lakas ng loob na gawin. Karamihan sa mga tao ay takot mangarap ng malaki dahil nalilito sila sa pagnanais at pagkabigo. Sabi nila, mas mabuting huwag na lang isipin para hindi ka masaktan. Ngunit hindi nila napagtanto na ang paghihirap ay ang patuloy na mamuhay ng eksakto sa kung ano sila. Narito ang isang parirala na makapagbabago ng kapalaran, hindi mo mapagtatagumpayan ang realidad hanggat patuloy kang mag-isip sa loob ng mga limitasyon nito. At huwag mong isipin na ito ay magandang teorya lamang. Naranasan ko ito mismo. Nang isuko ko ang lahat at buksan ang aking unang negosyo sa paglilinis, wala akong kapital, walang istruktura, walang karanasan sa negosyo, ngunit mayroon akong malinaw na imahe sa aking isip. Nakita ko ang sarili kong umuunlad, nakita ko ang sarili kong binabayaran para sa halagang nilikha ko, nakita ko ang sarili kong malaya. Habang ang lahat sa paligid ay nakakita lamang ng panganib, nakita ko ang katiyakan. At ang negosyong iyon, sa unang taon nito, ay nakalikha ng kita na mahigit $100,000. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakahanay ng identidad sa aksyon. Hindi makakayanan ng kahirapan kapag naging magkasundo ang identidad at aksyon. At iyan kung bakit ang 7 araw na pamamaraan ay nagsisimula sa isip at pagkatapos lamang ay lumipat sa pag-ugali. Ang mga sumusubok na baguhin lamang ang pag-ugali ay nabibigo. Ang mga nagbabago ng identidad ay nagbabago ng kapalaran. At kung mananatili ka sa akin hanggang sa dulo ng prosesong ito, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano ito nagaganap sa mga susunod na araw, hanggang sa puntong ang pera ay hindi natatakbo mula sa iyo at magsisimulang sumunod sa iyo. Ang 2nd araw ang punto kung saan halos lahat ay sumusuko. Dahil direkta nitong tinutugunan ang pinakakaraniwang takot ng mga tao pagdating sa pera. Ang takot na magkamali, ang takot na mawala, ang takot na mahusgahan, ang takot na hindi na naman magtagumpay. Karamihan ay nabubuhay na nakulong sa hindi nakikitang siklo na ito. Gusto nilang umunlad ngunit nanginginig sa ideya pa lang ng pagsubok. Gusto nilang kumita ng mas malaki ngunit nakakaramdam ng pagkakasala sa pagnanais ng luho. Gusto nilang baguhin ang kanilang buhay ngunit sinasabotahe ang sarili sa mga kaisipang tulad ng paano kung ako ay mabigo. At tatanungin kita ng buong katapatan, mas natatakot ka bang sumubok, o mas natatakot kang bugulin ang susunod na 20 taon na namumuhay sa eksaktong parehong paraan? Sa 2nd araw ng pamamaraan, nagtuturo ako ng isang bagay na sumisira sa takot sa mismong ugat nito. Kailangan mong gumawa ng isang konkretong aksyon tungo sa pera, kahit maliit, ngunit isa na lumilikha ng emosyonal na pagkabagabag. Maaaring ito ay ang paghingi ng pagtaas ng sweldo, pag-aalok ng karagdagang serbisyo, pag-aanunsyo ng isang produkto, pagpapadala ng isang panukala, pag-a-apply para sa mas magandang trabaho, paglantad sa sarili sa anumang paraan. Hindi mahalaga ang halaga. Hindi mahalaga ang laki ng hakbang. Ang mahalaga ay ang patunayan sa iyong utak na hindi ka mamamatay kapag lumabas ka sa lumang pattern. Dahil ayaw ka ng iyong utak na makitang mayaman, gusto ka nitong makitang ligtas. At binibigyang kahulugan nito ang kaligtasan bilang lahat ng kilala, kahit na nangangahulugan iyon ng paghihirap, utang, pakikipaglaban, at pagkabigo. Kapag ginawa ng isang tao ang aksyon na ito sa 2nd araw, ang kanilang katawan ay pumapasok sa isang estado ng pagkaalerto. Pinagpapawisan ang mga palad, mabilis na pagtibok ng puso, lumilitaw ang mga kaisipang nakakasira. Ito ang lumang programa na sumusubok na pigilan ang iyong bagong kapalaran. Ngunit kapag nilampasan mo ito, may kakaibang nangyayari, nawawalan ng kapangyarihan ang takot. Natutuklasan mong hindi ka nito kontrolado. At ang sandaling iyon ay nakakapagpalaya. Narito ang isang matinding katotohanan na halos walang nagsasabi sa iyo. Karamihan sa mga tao ay hindi mahirap dahil hindi nila alam kung paano kumita ng pera. Mahirap sila dahil hindi nila matiis ang emosyonal na pakiramdam ng pagsisikap na kumita ng pera sa mas mataas na antas. Tumakas sila mula sa pagkabagabag at tinatawag itong pag-ingat. Ngunit ang pag-iingat na nagpapanatili sa iyo na maliit ay hindi pag-ingat, ito ay isang bilangguan. Sa 2nd araw na ito, sisimulan mo nang mapansin ang isang banayad na pagbabago sa iyong pag-isip.
Magsisimula kang obserbahan ang iyong sarili ng mas detalyado. Mapapansin mo kung gaano karaming beses ka halos sumuko bago pa man subukan. Mapapansin mo kung gaano karaming oportunidad ang binaliwala mo dahil sa takot na magkamali. At kapag napagtanto mo ito, sisimulan mong kontrolin ang sitwasyon. At dito ako sandaling hihinto dahil kung binubuksan na ng nilalamang ito ang iyong isip, kung nakaramdam ka ng isang uri ng mabuting pagkabagabag sa loob, humihingi ako ng isang simpleng bagay ngayon. Ay hit ang like button at mag-subscribe sa channel. Hindi lang ito isang buton. Ang kilos na ito ay nagbibigay daan sa mensaheng ito na makarating sa ibang tao na nakulong din sa hindi nakikitang siklo ng emosyonal at mental na kahirapan. Ang algorithm ay naghahatid lamang ng kung ano ang ipinapakita ng mga tao na pinahahalagahan nila. At kapag ginawa mo ito ngayon, tinutulungan mo ang mensaheng ito na mabuhay at lumago. Sa pagbabalik sa pamamaraan, ang ikalawang araw ay nagpapakilala din ng bagong elemento. Ang paraan ng iyong pag-uusap tungkol sa pera ay ganap na nagbabago. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng mga pariralang tulad ng, hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, ang mayayaman ay nagnanakaw, madumi ang pera, ang mayayaman ay hindi napupunta sa langit. Ang mga ideyang ito ay maaaring mukhang moral, ngunit gumagana ang mga ito bilang panloob na mga hadlang. Walang umaakit sa kung ano ang kanilang natutunang kamuhian. Kung, sa kaibuturan, iniugnay mo ang pera sa pagkakasala, pagtatalo, o kahihiyan, gagawin ng iyong subconscious ang lahat upang itulak ka palayo rito. At hindi mo man lang mapapansin. Sa ikalawang araw, inaalis mo ang mga asosasyong ito. Nagsisimula kang ulitin ang isang pangunahing ideya sa buong araw. Ang pera ay isang kasangkapan, at ginagamit ko ang mga kasangkapan upang makapaglingkod ng mas mahusay, mamuhay ng mas mabuti, at makatulong sa mas maraming tao. Mukhang simple, ngunit binabago nito ang lahat. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa behavioral psychology na ang mga taong nag-ugnay ng pera sa kalayaan, gamit, at paglago ay may tendensyang gumawa ng mas maraming produktibong inisyatibo, habang ang mga nag-ugnay ng pera sa pagkakasala at pagtatalo ay may tendensyang mag-self-sabotage sa pananalapi. Ang emosyonal na pattern ang nagbibigay kahulugan sa pinansyal na pattern. At upang ipakita sa iyo kung paano ito gumagana sa praktika, obserbahan ang naging takbo ng buhay ng isang taong naglapat ng eksaktong prinsipyong ito ng pagpapalawak ng identidad, si Arnold Schwarzenegger. Hindi lang siya isang payat na batang Austrian na nangangarap ng Estados Unidos. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang kampiyon bago pa man siya naging isa. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang bituin bago pa man siya naging isa. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang leader bago pa man siya naging isa. Hinahabol lang ng mundo ang imaheng dala na niya sa sarili. Ngunit karamihan sa mga tao, kabaligtaran ang ginagawa, umaasa silang magbabago ang mundo bago sila mismo ang magbago. Ngunit hindi iyon kailanman mangyayari. Narito ang isa pang katotohanang kailangan mong isapuso habang buhay, hindi na uunang magbago ang mundo, ikaw muna ang magbabago, at pagkatapos ay ayon ang mundo. Pagtapos ng ikalawang araw, may mararamdaman kang unti-unting pagbabago. Maaaring wala ka pang kinikita, ngunit mapapansin mo ang pagbabago sa iyong ugali, pananaw, at tapang. Unti-unti kang umaalis sa survival mode at, kahit nangangamba pa, pumapasok sa creation mode. Kinamumuhian ng kahirapan ang mga taong nagsisimulang lumikha. Mula rito, hindi na mababalik ang proseso. Dahil sa puntong ito, nakapagbigay ka na ng dalawang direktang suntok sa pundasyon ng lumang nakasanayan. At sa susunod na araw, lalo pang lalalim ang transformasyon, sa mismong lugar na hindi kailanman pinangangahasan ng karamihan. Sa ikatlong araw, pumapasok ang pamamaraan sa pinakamapanganib na teritoryo sa lahat, ang iyong kapaligiran. Naniniwala ang karamihan na sila'y nabibitag ng kakulangan ng pera, ngunit sa totoo lang, sila'y nabibitag ng mga usapang naririnig nila araw-araw. Pagreklamo, pagiging biktima, takot, kwento ng kabiguan, biro tungkol sa kahirapan, pagpuna sa mga nagtatagumpay. Maaaring mukhang walang pinsala ito, ngunit ito'y nagsisilbing kontaminasyong emosyonal. Ang ikatlong araw ay nakatuon sa isang nag-iisang at radikal na pagputol. Ititigil mo ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng nagpapalakas sa iyong lumang pagkakakilanlan. Hindi ito tungkol sa pakikipag-away sa sinuman, ito ay tungkol sa pagpili kung saan nakapahinga ang iyong isip. Sa loob ng 24 na oras, iiwasan mo ang anumang negatibong usapan tungkol sa pera, lalayuan ang mga balitang puno ng trahedya sa pananalapi, at lalayo sa mga taong puro hirap at kakulangan lang ang pinag-uusapan.
Sa halip, kakain ka lamang ng nilalaman na tumuturo sa paglago, oportunidad, at mga solusyon. Dito mangyayari ang gulat. Maraming tao ang makakatanto na nakalubog pala sila sa kakulangan sa buong panahon nang hindi man lang napapansin. Humihinga sila ng emosyonal na kahirapan, at iyon ang dahilan kung bakit patuloy silang lumilikha ng materyal na kahirapan. Narito ang isang katotohanan na masakit ngunit nagpapalaya, walang sinumang tunay na umuunlad sa isang kapaligiran na pinupuri ang pagpapanatili lamang ng buhay. Kailangan ng kasaganahan ng isang bagong mental na tanawin. Ipinapakita ng pananaliksik sa behavioral neuroscience na ang utak ay nag-aayos muli ng sarili batay sa pinakamadalas na stimulus na natatanggap nito. Kung karamihan ng iyong interaksyon ay umiikot sa takot, reklamo, at kabiguan, binibigyang kahulugan ito ng utak bilang normal at otomatikong ginagawa ang gayong huwaran. Ginugulo ng ikatlong araw ang siklong ito. At kapag ginawa mo ito, may nagsisimulang mangyari, nagbabago ang iyong mga ideya, lumalawak ang iyong pagkamalikhain, lumalaki ang iyong tapang. Nagsisimulang mawalan ng pwesto ang kahirapan dahil iniiwan mo ang lupa kung saan ito laging nakakahanap ng lakas. Sa ika-4 na araw, pumapasok ang pamamaraan sa pinakapraktikal at pinakakapansin-pansin nitong aspeto, ang mga otomatikong gawi sa pera. Dito, sinisimulan mong tukuyin ang lahat ng maliliit na gawi na sumisira sa iyong pinansyal na buhay, ang pagbili dahil sa pagkabalisa, ang biglaang paggastos, ang mga huling bayad, ang mga hindi nagagamit na subscription, ang mga desisyong ginawa ng damdamin sa halip na estratehiya. Simple lang ang ehersisyo, ngunit malupit, itala ang bawat pumapasok at lumalabas sa araw na ito. Walang paghuhusga. Walang pagbibigay katwiran. Kaalaman lang. Maraming tao ang nagugulat sa yugtong ito. Natutuklasan nilang hindi sila nawalan ng pera dahil sa kakulangan ng kita, kundi dahil sa kawalan ng kontrol sa emosyon sa kanilang sariling pag-ugali. Napagtanto nilang gumagastos sila para maibsan ang mga pagkabigo, para makaramdam ng pagpapahalaga, para punan ang panloob na kakulangan. At hindi sila kailanman tinuruan kung paano harapin ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa behavioral economics na ang mga desisyon sa pananalapi ng karamihan ay hindi rasyonal, emosyonal ang mga ito. Dumadaloy ang pera kung saan idinidikta ng emosyon. At hanggat magulo ang emosyon, magiging ganoon din ang iyong bank account. Inoorganisa ito ng ika-4 na araw. Sa araw na ito, pipili ka ng isang gawi sa pananalapi na agad mong itatama. Isang gawi lamang. Maaaring ito ay ang pagtigil sa mga biglaang pagbili, ang pagputol ng isang hindi kinakailangang gastos, ang pagbabayad ng maliit na utang, o ang pag-aayos ng mga bayarin. Hindi mahalaga ang laki. Ang mahalaga ay ang mensaheng ipinapadala mo sa iyong isip, ngayon, ako ang nag-uutos sa pera, hindi ang kabaligtaran. Maliit ang kilos na ito ngunit simboliko. At ang mga simbolo ay nagre-reprogram ng pagkakakilanlan. Sa puntong ito nagsisimulang makaramdam ng isang bihirang bagay ang maraming tao, ang paggalang sa sarili. Napagtanto nilang alam na nila kung ano ang kailangang gawin, ngunit wala silang tapang na panagutan ito. At narito ang isang tunay na halimbawa kung paano binabago ng isang nakahanay na isip ang kapalaran, si Oprah Winfrey. Walang sinuman ang nagtiwala sa kanya sa simula. Naharap siya sa mga pagtanggi, pagkalugi, kritisismo, at matinding masasamang kapaligiran. Ngunit hindi niya kailanman nakita ang sarili bilang biktima, nakita niya ang sarili bilang ang bida. Inorganisa niya ang kanyang mga gawi, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang pananaw. At sumunod lang ang pera sa pagkakahanay na iyon. Hindi ginagantimpalaan ng mundo ang mga pinakamaraming nagdurusa, ginagantimpalaan nito ang mga nag-organisa ng kanilang sarili sa loob. At upang ipakita ang kabilang panig ng barya na iyon, isipin kung gaano karaming kwento ang mayroon ng mga taong mabilis na nanalo ng malalaking halaga sa loto at nawala ang lahat sa loob lamang ng ilang taon. Hindi kakulangan ng pera ang nagpahirap sa mga taong ito ay kakulangan ng pagkakakilanlan upang mapanatili ang pera. Bumalik ng buong puwersa ang lumang huwaran at sinira ang lahat. Narito ang isa pang parirala na kailangang itanim sa iyong isip, pinalalakas ng pera kung sino ka na, hindi nito nililikha kung sino ka dapat. Kung marupok ang iyong pagkakakilanlan, papalakasin ng pera ang kabuluhan. Kung malakas ang iyong pagkakakilanlan, papalakasin ng pera ang pagtatayo. Pagtapos ng ika-4 na araw, may nagsisimulang luminaw para sa mga seryosong naglalapat ng pamamaraan. Ang kahirapan ay hindi na isang panlabas na problema kundi naging isang panloob na huwaran na ngayon ay unti-unting ginigiba.
Naitigil mo na ang mga reklamo, hinarap mo na ang takot sa pamamagitan ng pagkilos, nilinis mo na ang iyong kapaligiran, at nagsimula ka ng utusan ang iyong mga gawi. Gumagalaw na ang pagbabago. At kapag ito ay gumagalaw na, walang sinuman ang makakapigil dito. Dahil ngayon hindi mo na sinusubukang iakitihing ang pera, nagiging isang taong ka na kayang panatilihin ang kasaganahan. At binabago niyon ang lahat. Sa susunod na hakbang, pumapasok ang pamamaraan sa yugto kung saan ang transformasyong ito ay magsisimulang magbunga ng mga nakikitang tanda sa totoong mundo. Sa ika-5 araw, pumapasok ang pamamaraan sa yugto kung saan ang iyong isip ay nagsisimula ng magbago, ang iyong mga gawi ay nagsisimula ng tumugon, at ngayon ang iyong pananaw ang kailangang palawakin. Isang hindi nakikitang kisam ang naglilimita sa karamihan ng tao, gusto nilang mapabuti ang kanilang buhay, ngunit hindi nila kailanman tunay na nakikita ang kanilang sarili sa isang tunay na malaking antas. Maliit ang kanilang pangarap dahil sa takot sa pagkadismaya. Maliit ang hinihingi nila upang maiwasan ang kabiguan. At ito ay isang tahimik na pagkakamali na sumisira sa mga kapalaran. Sa ika-5 araw, napipilitan kang harapin ang tunay na lawak ng iyong mga kagustuhan. Kailangan mong isulat, nang walang pagpipigil, kung magkano ang gusto mong kitain bawat buwan, paano mo gustong mamuhay, anong pamantayan ng pamumuhay ang nais mong panatilihin. At kapag ginawa mo ito, lumilitaw ang panloob na pagtutol, ang boses na nagsasabing imposible, labis, lampas sa iyong realidad. Hindi iyo ang boses na iyon, ito ang lumang programming na sumusubok na manatili sa kontrol. At narito ang isang katotohanan na nagbabago ng lahat, hindi ka nabibigo dahil sa labis na pagnanais, nabibigo ka dahil sa pagtanggap ng masyadong kaunti. Ipinapakita ng pananaliksik sa motivational psychology na ang mga taong nagtatakda ng tiyak at emosyonal na konektadong layunin ay mas malamang na magpatuloy kahit nasa harap ng mga balakid. Ang mga hindi malinaw na tumutukoy kung saan sila gustong pumunta ay nauwi sa pagtanggap ng anumang patutunguhan. Sa ika-5 araw, natututo ka rin ng isang fundamental na bagay, ang kayamanan ay hindi tumutugon sa pangangailangan, tumutugon ito sa desisyon. Maraming tao ang nagsasabing, kailangan kong kumita ng mas malaki, ngunit patuloy na namumuhay na parang sila'y humihingi lamang ng tulong. Nagsisimula ang kasaganahan kapag may isang nagdedeklara, nagpasya akong lumampas, anuman ang maging kapalit. At kapag tapat ang desisyon, otomatikong umaayon ang pag-ugali. Sa ika-6 na araw, tinatalakay ng pamamaraan ang isa sa pinakanapababayaan na aspeto ng pinansyal na buhay, ang emosyonal na enerhiya. Karamihan sa mga tao ay namumuhay ng pagod, nag-aalala, pagod sa pag-isip, dala-dala ang naipong hinanakit, pagkabigo, at galit. At hindi nila napagtatanto na ang emosyonal na bagaheng ito ay kumukonsumo ng enerhiya na maaaring magamit upang lumikha ng kayamanan. Sa ika-6 na araw, magsasagawa ka ng isang malay na paglilinis ng emosyon. Pipili ka ng isang taong patatawarin, isang bagay na pakakawalan, isang pasanin na bibitawan. Hindi dahil karapat-dapat ang ibang tao, kundi dahil karapat-dapat kang makaramdam ng gaan. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang talamak na emosyonal na kalagayan tulad ng hinanakit, takot, at pagkabalisa ay kumukonsumo ng napakalaking dami ng mental na enerhiya, nakakapinsala sa paggawa ng desisyon, at lubhang nagpapababa ng kakayahang mag-focus. At ang kayamanan ay nangangailangan ng focus. Hindi ka kailanman makakabuo ng pangmatagalang kasaganahan habang daladala ang hindi nalutas na emosyonal na bagahe. Narito ang isang matinding halimbawa ng nangyayari kapag mayroong nakakatanggap ng kayamanan nang hindi nalulutas ang kanilang panloob na sarili. Gaano karaming atleta, artista, at tagapagmana ang nawalan ng lahat dahil sa adiksyon, impulsivity, at pagkasira ng sarili. Dumating ang pera, ngunit wala ang panloob na istruktura. At hindi maiiwasan ang pagbagsak. Dahil ang kayamanan ng walang kapanahunan ay nagiging pagkawasak. Sa ika-6 na araw, nagsisimula kang makaramdam ng kakaiba, gaan, kalinawan, presensya. Nagiging hindi gaanong abala ang iyong isip, nagiging mas matatag ang iyong mga desisyon. Humihinto ka sa sobrang pag-react at nagsisimula kang mas pumili. At ang malay na pagpili ang matabang lupa ng kasaganahan. Sa araw na rin na ito, iminumungkahi ko ang isang simple, direkta, at makapangyarihang hamon, sa loob ng 24 na oras, kikilos ka na parang ikaw na ang masaganang tao na nais mong maging. Hindi sa pagpapakita yaman, kundi sa tindig. Paano ka lalakad? Paano ka magsasalita? Paano ka magdedesisyon? Ano ang iyong tatanggapin o tatanggihan?
Hindi ka gagastos ng mas marami, ikaw ay kikilos ng mas mahusay. Ibinubunyag ng hamon na ito ang isang nakakagulat na bagay, maraming tao ang sumisira sa kanilang sarili, dahil patuloy silang kumikilos na parang isang maliit na tao, kahit na nagnanais ng malaking buhay. At ang pag-ugali ay laging nananaig sa salita. Sa ikapitong araw, ang lahat ay nagkakaugnay. Ito ang araw ng pagpapatatag. Sa ngayon, naitigil mo na ang mga reklamo, hinarap mo na ang takot sa pamamagitan ng pagkilos, nilinis mo na ang iyong kapaligiran, inorganisa mo na ang iyong mga gawi, pinalawak mo na ang iyong pananaw, at inayos mo na ang iyong emosyonal na enerhiya. Sa ikapitong araw, pipili ka ng direktang layunin sa pananalapi at gagawa ka ng isang simpleng planong 30 araw para umusad patungo dito. Hindi ito isang perpektong plano, ito ay isang planong kayang isakatuparan. Ang kahirapan ay umuusbong sa kalituhan, paghihintay, at pag-aalinlangan. Ang yaman ay umuusbong sa kalinawan, pag-usad, at pagkilos. Dito may nangyayaring banayad ngunit makapangyarihan, hihinto ka sa paghihintay ng senyales, at ikaw mismo ang magiging senyales. Ipinapakita ng pananaliksik sa pag-ugali ng tao na ang mga taong nagtatatag ng malinaw na pampubliko o personal na pangako ay may mas mataas na antas ng pagpupursige. Nagsisimulang gumana ang utak sa execution mode, hindi na sa fantasy mode. At kapag nangyari ito, nagsisimulang tumugon ang pera sa mga hindi inaasahang paraan. Lalabas ang mga imbitasyon. Maglitawan ang mga ideya. Ang mga daanan na dating tila hindi nakikita ay magpapakita. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago mo ang paraan ng pagtingin ng mundo sa iyo. Narito ang isang pahayag na nagbubuod sa lahat. Ang kahirapan ay natatalo sa araw na huminto ka sa paghingi ng pahintulot para umunlad. Mula sa puntong ito, hindi ka na ang parehong tao na nagsimula sa unang araw. Maaaring hindi ka pa nakapag-ipon ng sapat na pera, ngunit nasira mo na ang pattern na nagpapanatili sa iyo na nakulong. At kapag nasira ang pattern, ang resulta ay magiging usapin na lamang ng panahon at pagpupursige. Ang dati mong pagkatao ay hindi na magdidikta kung sino ka mula ngayon. At tiyak sa puntong ito nararamdaman ng karamihan sa mga tao, sa kauna-unahang pagkakataon, na ang kanilang buhay ay bumalik sa kanilang mga kamay. Sa ika-8 araw, may nangyayaring kakaiba. Kahit opisyal na 7 araw lang ang paraan, hindi na makakabalik ang isip sa eksaktong kinalalagyan nito dati. Dahil kapag sineryoso ng isang tao ang prosesong ito, hindi lang pera ang nagbabago. Ito ay ang persepsyon sa sariling buhay. Nagsisimulang mapansin ng isang tao ang mga oportunidad kung saan dati ay puro banta lang ang nakikita niya. Nagsisimula siyang makakita ng mga solusyon kung saan dati ay puro problema lang. At hindi ito sa lamangka. Ito ay nakasentro na focus. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakasanayan ang kanilang focus na makita ang kakulangan. Sanay makita ang panganib, pagkawala at hirap. At kung ano ang pinagtutuunan mo ng pansin, iyon ang lumalaki. Sa pagtatapos ng prosesong ito, natural na magsisimulang lumipat ang iyong focus. Hindi mo ipinipilit ang pagiging optimista, nagsisimula itong lumabas bilang bunga ng iyong bagong panloob na paninindigan. Madalas kong sabihin na hindi mo naakit ang gusto mo, inaakit mo ang kaya mong panatilihin. At narito ang isang mapagpasyang punto, ang yaman ay hindi isang pangyayari, ito ay isang pattern. Ang mga sumusubok na magkaroon ng pera nang hindi muna nagiging istruktura para hawakan ito ay pumapasok sa mga siklo ng pagkita at pagkawala. Mabilis silang umaangat at mas mabilis bumagsak. Kaya naman, maraming tao na malaki ang kinikita ay nananatili pa ring may utang, habang ang iba na may mas maliit na kita ay nakakapagtayo ng yaman. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang pumapasok, ito ay tungkol sa kung sino ka kapag pumasok ang pera. Sa 7 araw na ito, hindi ka lang nagsisimulang umakit ng mas maraming pera, ikaw ay nagiging isang taong marunong mamahala ng pera. At iyan ang tunay na pagbabago. Ngayon, gusto kong talakayin ang pinakamahalagang punto sa lahat, ang naghihiwalay sa mga taong simpleng inspirasyon lang ang nararamdaman mula sa mga tunay na nagbabago ng kanilang buhay, ang pagpupursige pagkatapos ng sigla. Dahil sa mga unang araw, malakas ang motibasyon. Excited ang isip, mataas ang emosyon. Ngunit ang tunay na pagbabago ay lumalabas kapag humupa ang sigla at pumasok ang disiplina. Ang yaman ay tunay na mananatili lamang kapag patuloy kang gumagawa ng tama kahit sa mga araw na wala kang ganang kumilos. Sa puntong ito bumibigay ang karamihan sa mga tao. Hindi dahil hindi nila alam ang gagawin, kundi dahil naghihintay sila na may maramdaman bago kumilos.
At hindi ginagantimpalaan ng buhay ang mga kumikilos kapag may gusto lang silang gawin. Ginagantimpalaan ng buhay ang mga kumikilos kapag nakapagpasya na sila. Narito ang isang katotohanan na kakaunti lang ang tumatanggap. Ang buhay mo ngayon ay resulta ng maliliit na desisyon na ginawa mo nang walang nakatingin. Hindi ang malalaking pagbabago ang nagdala sa iyo rito. Ito ang maliliit na gagawin ko mamaya, ang maliliit na hindi ngayon, ang maliliit na sisimulan ko bukas. At iyan mismo ang binabasag ng paraang ito. Tinuturuan nito ang isip na kumilos ngayon kahit may takot. Kahit may pagdududa, kahit may kakulangan sa ginhawa. At kapag naging isang ka na kumikilos sa kabila ng mga emosyong ito, ikaw ay nagiging hindi mapigilan. Kailangan ng kahirapan na magpaliban ka. Kailangan itong ipagpaliban mo. Kailangan itong maghintay ka. Dahil habang naghihintay ka, ito ang namumuno. Ang kasaganahan ay humihingi ng pagkilos sa kasalukuyan. Ang isa pang bagay na lubos na nagbabago pagkatapos ng prosesong ito ay ang iyong relasyon sa oras. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na naniniwala na masyado pang maaga para sumubok o masyado ng huli para magbago. At iyan ang pinakamapanganib na kasinungalingan. Hindi kailanman masyadong maaga para lumago at hindi kailanman masyadong huli para umunlad. Nagiging kaaway lang ang oras kapag kinumbinsi mo ang sarili mo na masyado ka nang nawalan. Habang humihina ka, kaya mong bumuo. Habang nag-isip ka, kaya mong magreprogram. Habang kumikilos ka, kaya mong baguhin ang lahat. At ngayon, gusto kong magtanong sa iyo ng isang direktang katanungan, isa sa mga ayaw sagutin ng malakas ng sinuman, kung magpapatuloy ka sa eksaktong kinalalagyan mo ngayon, nasaan ka sa pinansyal na aspeto sa loob ng 5 taon? Sa parehong pakikibaka? Sa parehong mga bayarin? Sa parehong takot? Sa parehong mga dahilan? O handa ka bang sirain ang siklong ito ngayon, minsan at para sa lahat? Dahil walang sinuman ang darating para iligtas ka. Walang gobyerno ang magpapayaman sa iyo. Walang sinuman ang magsasabuhay ng iyong buhay para sa iyo. Ang kapangyarihan ay laging nasa iyong mga kamay, ngunit tinuruan kang pagdudahan ito. Ang 7 araw na paraang ito ay hindi isang mistikal na ritual. Ito ay isang muling pagtuturo ng pagkakakilanlan. Inaalis ka nito sa victim mode at inilalagay ka sa creator mode. At kapag pumasok ang isang tao sa creator mode, ang pera ay nagiging isang bunga, hindi isang obsesibong layunin. Nagsisimula kang lumikha ng halaga, maglingkod ng mas mahusay, maghatid ng mas marami, mag-isip ng mas malaki. At ang pera ay sumusunod lamang sa bagong antas na ito. Mula rito, 2 landas lamang ang mayroon. Ang bumalik sa lumang pattern, comfortable, predictable, ligtas, at mahirap. O ang umusad sa bagong pattern, hindi komportable sa simula, mapanukso sa umpisa, ngunit labis na nagpapalaya sa paglipas ng panahon. At ang pagpili, gaya ng dati, ay hindi kailanman nasa labas mo. Ito ay laging nasa loob. Kung seryosohin mo ang paggamit ng paraang ito, hindi dahil sa kuryosidad, hindi para sa libangan, kundi sa isang desisyon, hindi ka na maiiwasan ng pera. Dahil hindi ka nahihingi ng pahintulot para umunlad. Naging isang ka na simpleng umusad. At kapag ang isang tao ay umusad ng may kamalayan, walang makakapigil sa kanya. May isang yugto ng kasaganahan na halos walang nagtuturo, dahil lumilitaw lamang ito matapos hindi na desperado ang isang tao sa pera. Ito ang yugto kung saan nauunawaan mo na ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pag-ipon, ito ay tungkol sa pagpapalipat-lipat. Habang ang karamihan sa mga tao ay nahihirapan na tumanggap, ang mga tunay na umuunlad ay natututong maging isang daluyan. At iyan ang nagbabago sa lahat. Kapag ang isang tao ay lumabas sa survival mode at pumasok sa value creation mode, nagsisimulang tumugon ng iba ang mundo. Ang pera ay humihinto sa pagiging layunin at nagiging isang refleksyon. Ito ang antas kung saan humihinto ka sa paghahabol at nagsisimulang hanapin. Ngunit para mangyari ito, may kailangan mamatay sa loob mo, ang kaisipan ng kakulangan na nagkukubli bilang kapakumbabaan. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-isip ng maliit ay isang kabutihan, na ang kaunting pagnanais ay tanda ng pagkatao, na ang paghahangad na lumago ay maling ambisyon. Ito ay simpleng social programming lamang. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang mga nagpapaliit sa sarili. Tumutugon ito sa mga lumalawak. Lahat ng lumalago sa kalikasan ay lumalawak. Lahat ng tumitigil sa paglawak ay nabubulok. Sinusunod ng kasaganahan ang parehong batas na ito. Kapag pinayagan mo ang sarili mo na magnanais ng higit pa,
lumikha ng higit pa, maglingkod ng higit pa, pumapasok ka sa natural na daloy ng kasaganaan. Matapos ang isang tao ay dumaan sa 7 araw at panatilihin ang mga prinsipyo sa pagkilos, magsisimula siyang makapansin ng isang bagay na banayad, mas mabilis nang tumugon ang pera kaysa dati. Lalabas ang mga hindi inaasahang imbitasyon. Maglitawan ang mga ideya ng walang pinagmulan. Ang mga tao na dati ay walang pansin ay magsisimulang lumapit. Hindi dahil naging ibang tao ka sa labas, kundi dahil nagbago ang iyong panloob na frequency. Hindi ka na nagsasalita na parang biktima. Hindi ka na lumalakad na parang humihingi ng pahintulot. Hindi ka na tumatanggap ng mga emosyonal na mumo na nagkukubli bilang mga oportunidad. At ang mundo ay tumutugon sa iyong paninindigan bago pa man ito tumugon sa iyong mga salita. Dito pumapasok ang isa sa pinaka-nakakalimutang sikreto ng kasaganahan, pinapaboran ng yaman ang mga nagpapasya ng mabilis at pinananatili ang desisyong iyon ng sapat na katagalan. Karamihan sa mga tao ay nagpapasya ngayon at sumusuko bukas. Nagpapasya sila kapag excited, bumibitiw kapag napagod. Nagpapasya sila kapag inspirasyon, umatras kapag nakatagpo ng unang balakid. Ngunit kapag pinananatili ng isang tao ang isang desisyon, kahit na pabago-bago ang emosyon, pumapasok ang taong iyon sa isang pambihirang antas. Hindi na sila umaasa sa mood para umusad. Umaasenso sila dahil nakapagpasya sila. At ang matagalang desisyon ang lumilikha ng tadhana. Mayroon ding punto kung saan napagtanto ng isang tao na hindi na niya kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Dati, gusto nilang yumaman para tanggapin, hangaan, inggitin, kumpirmahin. Ngayon, gusto nilang umunlad para mamuhay ng magaan, palawakin ang kanilang impluensya, bumuo ng isang bagay na hihigit sa kanilang sariling buhay. Ito ang sandali kung kailan lubos na nawawalan ng kapangyarihan ang kahirapan, dahil ang kahirapan ay laging nangangailangan ng paghahambing, pag-apruba, isang marupok na pagkakakilanlan upang mabuhay. Kapag ang isang tao ay nakabuo ng matatag na pagkakakilanlan, ang pera ay nagiging simpleng kasangkapan lamang, hindi na sukatan ng personal na halaga. At dito ko iniiwan ang isang katotohanan na kakaunti ang tumatanggap sa una, ngunit kinukumpirma ng lahat sa huli. Dumarating ang pera kapag huminto ka sa pagsubok na patunayan na karapat-dapat ka dito, at nagsimula ka ng kumilos na parang isang taong nakapagpasya ng lumago. Ang mga nabubuhay na sumusubok magpatunay ay hindi pa rin kampante. Ang mga nabubuhay na lumalago ay nakalagpas na sa yugtong iyon. Sa puntong ito ng paglalakbay, nagsisimulang makapansin ng isang bagay na makapangyarihan ang isang tao. Hindi na nila nakikilala ang kanilang sarili sa mga lumang usapan, lumang takot, lumang dahilan. Ang mga lugar na dati ay tila normal ay nagsisimulang maging maliit. Ang mga sitwasyon na dating kinukonsinti ay nagiging hindi nakatanggap-tanggap. Hindi ito kayabangan. Ito ay pagkakahanay. Hindi ka naging mas mahusay kaysa sinuman, nagbago ka lamang mula sa kung ano ang nagpapanatili sa iyo na nakulong. At kapag nangyari ang pagkakahanay na ito, isang pambihirang bagay ang naninirahan, kapayapaan. Bumababa ang pagkabalisa. Ang takot sa hinaharap ay humihina. Naglalaho ang pangangailangan ng pagtanggap mula sa iba. Nagsisimula siyang magtiwala sa kanyang sariling proseso, dahil nasaksihan niya mismo na kapag kumikilos siya ng naayon, tumutugon ang realidad. Siguro ay hindi ito sa eksaktong sandali na nais niya, ngunit laging dumarating sa perpektong oras upang lalo pang patatagin ang kanyang pagkakakilanlan. Mula sa puntong ito, ang kasaganahan ay hindi na isang malayong layunin kundi nagiging isang tahimik at pang-araw-araw na pagsisikap. Walang nakakapansin nito sa labas sa simula, ngunit sa loob, lahat ay nagbago na. At kapag nagbago ang lahat sa kalooban, panahon na lamang ang magsasabi, bago mapilitang muling ayusin ng panlabas na mundo ang sarili nito ayon sa bagong padron na ito. Mayroong isang bagay na talagang kamangha-mangha na nangyayari kapag ang isang tao ay tunay na nagsimulang kumawala sa padron ng kahirapan, nagsisimula siyang mapagtanto na hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nagsisimula siyang makakita ng mga tao sa paligid niya na kapwa nakakaramdam ng pagkakatali, pagkapagod, at nagdadala rin ng mga tahimik na takot, ngunit hindi pa nagkakaroon ng akses sa ganitong uri ng susi sa pag-iisip. At kapag napansin mo ito, isang naiibang uri ng responsibilidad ang isisilang sa loob mo. Hindi na ito tungkol lamang sa pagkalas mo sa pagkakatali. Ito ay tungkol sa kung gaano karaming tao ang makakausad dahil sa iyong simpleng desisyon na ibahagi ang isang mensahe sa tamang oras. Marahil mayroong isang tao sa buhay mo ngayon na mahal mo, ginagalang, o hinahangaan, ngunit nabubuhay ng nakakaramdam ng pagkakatali, kawalan ng pagganyak,
takot na umunlad, at pakiramdam na naging masyadong mabigat ang buhay. Isang taong mukhang malakas sa labas, ngunit sa kalooban ay pagod na sa pagtitiis na lamang. At minsan, ang kailangan lamang ng taong iyon ay marinig mismo ang narinig mo rito sa tamang oras. Minsan, ang pagbabago sa buhay ng isang tao ay nagsisimula sa isang video na ipinadala sa eksaktong sandali. Sa makatuwid, kung ang mensaheng ito ay nagkaroon ng koneksyon sa iyo sa ilang antas, kung may isang bagay sa loob mo na nagsimula ng kumilos, isipin ngayon ang isang espesyal na tao at ibahagi sa kanya ang video na ito. Hindi bilang obligasyon, hindi bilang marketing, kundi bilang kilos ng kamalayan. Dahil ang tunay na kasaganahan ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karami ang iyong naitatayo para sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa kung gaano karaming buhay ang matutulungan mong makalaya sa iyong paglalakbay. At kapag ginawa mo iyan, isang bagay na mas makapangyarihan ang magsisimulang mangyari, hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa iyo. Magkasama tayong magpatuloy, inaasahan kong makikita kita sa susunod na video.